PCG, ang pinagmulan talaga nito, bukod sa yung pagtawag di umano na traidor kay Commodore, Ayan. kay Commodore J. Ayan, sakto. Speaking of, makakasama ho natin ngayong umaga mga kabrigada ang tagapagsalita po, PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Magandang umaga po, Como. Makakasama ho ninyo, Brigada Gab at Brigada Haji. Good morning po. morning po. Hello, Sir Gab and Sir Haji. Magandang umaga din po sa mga taga-subaybay niyo, sir. Ayan, unahin ko muna, Commodore. Ito pong usapin po sa latest harassment daw ho ng Chinese chopper. Pwede ho bang pakikwento ho muna sa amin ito, Commodore? Well, ang nangyari po dyan, sir, kahapon, around 7 o'clock in the morning, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, kasama po ang Philippine Coast Guard personnel and some of our photojournalists, makakasamahan niyo po sa media, ay nagtungo po sa Baho de Masinloc for a Maritime Domain Awareness Flight. At pagdating po nila sa Baho de Masinloc, nilapitan po sila ng PLA Navy helicopter. Coming from, taking off from another PLA Navy warship dito po sa vicinity ng Baho de Masinloc. And then the entire 40 minutes, ginilid-giliran po sila nito. At ang pinaka-dangerous po na ginawa nitong PLA Navy helicopter na to is lumapit ito at a distance of only 3 meters or 10 feet ang lapit niya. Ang nangyari dito, it's a very dangerous thing dahil meron siyang propeller wash, yung epekto ng pagbugso ng hangin from the helicopter at nag-hover siya sa taas, pumunta siya sa ibabaw ng eroplano. So there is a possibility for that to push down the aircraft that would endanger ang safety ng ating crew at ng Coast Guard personnel and even our media friends. Ito ho bang insidente na ito, Commodore, bago ho ba ito? Kasi di ba usually nagkakaroon tayo ng mga harassment, mga dangerous maneuvers sa katubigan. Pero ito po nangyayari na rin po sa ere. Ito ho ba yung unang pagkakataon na meron pong ginawang ganyan, yung chopper ng PLA Navy ho ng China, Commodore? Yes, this is the first time na ginawa ng PLA Navy helicopter itong ganitong ka-dangerous na dumikit siya sa ating aircraft. Dahil ng mga nakaraang actually last month ginamit din ng PLA Navy yung helicopter nila against a rubber boat naman when we were doing the maritime domain awareness at marine scientific research naman sa Pag-asa case So ginagamit na nila ito, but when it comes to another aircraft para gumawa ng ganitong dangerous flight maneuver, this is the first time. Opo, ang latest ho dyan, parang magfa-file na raw ho ata tayo ng panibagong diplomatic protest. So ano ho yung dyan ho sa inyo sa PCG, ano ho yung mga ginawa ho natin para masuportahan po itong panibago na naman na protesta ho ng Pilipinas laban sa China? Well, on our part, for the Coast Guard and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, we're going to formally submit the incident report of what had happened yesterday. And that will be submitted to the National Task Force West Philippine Sea. And the NTFWPS, of course, ang DFA dito ay parte, So they'll be the one to officially transmit the details of this incident. And it's for the DFA to take diplomatic action kung ano man ang maiisip nilang mas tama na diplomatic action that we can file against the People's Republic of China. Opo. Commodore, I'm sure na talagang kailangan ho ng resources, kailangan ho ng suporta ng ating Philippine Coast Guard para ho madepensahan nga po ang ating mga teritoryo. Pero pagdating ho sa mga ganitong mukhang air assets na yung ginagamit ng China, paano ho kaya natin ito mapaghahandaan, lalo na't malalaho yung kanilang ginagawa. Mukhang ang dami na ho nilang ginagawang diskarte para ho tayo itaboy o para ho tayo iharas sa atin hong sariling teritoryo. I'm sorry, sir. I didn't get the question, sir. Opo, ang sinasabi ko po, Commodore, paano ho kaya paghahandaan ng PCG itong ganito kalala na approach ng China? Kasi kung air assets na ho yung kanilang ginagamit, although talagang kailangan ho natin ng resources para sa Philippine Coast Guard to support our fight and of course yung pagtatanggol ho natin sa ating teritoryo. Well, alam naman natin na ang Chinese government
they're actually doing these kinds of harassment and bullying to break the Filipino spirit in standing up for our position, the West Philippine Sea. No? But then again, despite of all this harassment and bullying, ang Philippine Coast Guard, even if we have smaller vessels, kahit nagpadala sila ng monster ship dito, even if they keep on doing this kind of dangerous flight maneuver against an aircraft, no? Ang nangyayari dito, patuloy Opo. we keep on sailing our smaller vessels. We keep on sending our aircraft with the BFAR as well. So nothing's really changing our approach. No? We keep on still asserting our position in the West Philippine Sea. So I'm sorry at Commodore, pero siguro kunin ko lang yung reaction nyo o kung meron man ho kayong pananaw sa ilan ho nating mga leader na siguro uma-attend ho sa mga events ng sabihin na ho natin Chinese Embassy, mga yung mga gatherings ho nila doon. Parang may ano ba 'yon? Meron ba yung parang impact sa ginagawa hong efforts ng PCG? Well, alam mo sir, ang diplomatic engagement natin remains to be still open, no? We cannot prevent our public officials in continuously engaging the People's Republic of China. Dahil gaya naman na sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, we still use diplomatic relations, no, in settling our differences with the People's Republic of China. So I don't see any bad thing, no, na hindi na nakikipag-ugnayan sila sa event ng embassy and all, no. Pero para sa akin, ang pinaka-worrisome, no, is if you are government leader or a politician or part of this government that refuse to call out the aggressive actions of the People's Republic of China. You know, from President Bongbong Marcos hanggang sa ating mga iilang senador, no, at kongresista, every time na mayroong mga ganitong action, they are giving their statements of support to the Armed Forces of the Philippines, the Coast Guard, and criticizing and condemning this aggressive action of China. Pero meron din tayong mga politiko na it appears that they never really cared about this kind of sacrifices and hardship na pinagdadaanan ng ating sundalo at ng Philippine Coast Guard. Opo. Sorry Commodore, sisingit ko na po ito ha dahil alam ho namin at kami ho'y nakatutok kahapon doon sa naganap na pagdinig ng House of Representatives. Commodore, na-resolve ho ba? Kaya nga eh. Oo, yung ano nangyari sa dulo after ho nung hearing kahapon? Na-resolve ba yung nangyari ho sa pagitan ninyo ni Congressman Marcoleta? Oo. Well, yes sir, no. Ang nangyari dito, Congressman Marcoleta approached me, we shake hands together. He told me na it's nothing personal. And I also explained to him na I never really called him traitor and all. And we make amends, no? Parang okay naman kami sa isa't isa. And we were both laughing nung magkausap kami. So, okay naman kami ni Congressman Marcoleta. Okay, very good. Natapos naman pala yung hearing ng magkaayos na Maayos sila. naman. Okay. So, nothing personal. Sige, na-curious lang ho kami kasi di ko na ho nalaman after nung hearing kung ano na yung nangyari. Ayun nga. O nagkaayos naman na ho pala kayo, Commodore. Panghuli na lang po siguro, mabilisan lang ho. Kumustahin ko lang ho, nasa na ho kaya itong yung tatlong sinasabing Chinese Coast Guard vessel na naispatan ho sa Palawan, yung pinost po ni Ray Powell. Nandun pa rin ho ba yun sa may area ng Palawan, Commodore? Well, there are two China Coast Guard vessels, no, na nasa BDM. And then the other one is off the coast of Zambales. Patuloy pa rin naman itong binubuntunan ng Philippine Coast Guard BRP Bagakay. So, again, this is another proof, no, na despite of their aggressive actions, their bullying and multiple deployment for illegal patrol ng China, ang ating pong gobyerno remains to be standing firm in our position. Okay, sige po. With Commodore, maraming salamat po sa oras na binigay ho ninyo sa amin ngayong umaga at syempre patuloy ho kaming sasaludo sa Coast Guard at suportado ho natin yung mga hakbang para po idiin yung ating karapatan po sa West Philippine Sea. Maraming salamat po, Commodore. Mabuhay po ang Philippine Coast Guard. Maraming pong salamat. Thank you po. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng PowerCell Soya Coffee. Masarap
araw-arawin.